May naririnig ako lately, paring Dax, yung sinasabi nilang clipping. Ano ba yun? Yung clipping, yun yung nangyayari kapag naubos mo yung battery mo for your electric motor, yung MGUK, to discharge power. Para kang nababawasan bigla kaagad ng around 450 plus horsepower. Na napapansin ko, naririnig ko sa mga commentator, kahit naka-flat out sila, hindi na sila umaabot sa breaking point kasi biglang babagal na sila. Yes, nagkakaroon ng mechanical braking. So yun ang naiisip ko nung sinasabi mo yung palayo ng palayo yung gap. Kahit naglalabanan kayo, dahil siguro din kung may contribution man yung clipping na yan, baka dahil doon, kaya nga bumabagal yung mismong total race pace mo kahit ma-action yung labanan nyo. Yes, Kaya naiiwan ka nung mga nasa harap na. Tama yung sinabi mo na hindi na umaabot sa usual na breaking point yung mga kotse kasi automatic na bumabagal yung kotse mo. Ito rin yung nangyayari kung bakit maraming mga nagla-lock up, maraming dumudulas kasi nagkakaroon ng imbalance yung rear axle mo sa front axle during braking. Ganun ba yung nangyari kay nung quali? Kay Mang Max? Oo, parang ganun eh. So hindi niya natansya dahil sobra nag-clipping yung makina. Tapos yung pag-brake niya, akala niya itotodo niya yung pag-brake, yung pala napasobra siya. So yan, dulas. Marami pang kailangan ipag-adjust ang mga drivers. Yes. No? Marami pa tayong makikitang iba-ibang klase ng aksyon sa mga paparating na karera. Lalo na ngayong mga nagsisimula pa lang. And ang hindi rin gusto ng mga drivers yung sa Australia from turn 6 hanggang turn 9. Okay. Ito yung nasa may lake, di ba? Yung parang pa-curve Oh, yeah. na super flat out. Usually, during the ground effect era, super flat out. Floor talaga. Ipa-floor mo talaga yung accelerator mo doon. This time, parang sa gitna, magli-lift and coast ka. So parang tatanggalin mo yung paa mo sa accelerator para makapag-charge ka. So hindi ka pwede mag-flat out ng matagal kasi babagal ka rin. Kahit gusto mo mag-flat out ng matagal, babagal ka rin kasi it will force you to really slow down para mag-recharge at bumalik yung electrical energy ng kotse. Oo. Kaya napapansin nyo ng mga nanonood sa trackside na ba't bigla siyang bumagal? So yun pala, nag-charge yung mga drivers doon sa part na yon para pagkalagpas mo doon ng turn 9 kasi palikong dalawang yon and then straight na naman, may enough na electrical energy ka to deploy. Kailangan nila mag-budget para sa long straight. Yes. Doon sa end nung sector na yon. For the power unit this year, for you to be able to recharge, kailangan mo mag-lift and coast or mag-brake. During the braking, nakakapag-recharge ka. Kapag nag-lift and coast ka sa gitna ng mahabang straight or sa isang sweeping corner, makakapag-charge ka din. So yun ang parang isa sa mga nakikita nating mga pwede maging challenge. Maraming aksyon, pero baka mas mahirap maka-overtake yung mga nasa likod na talaga. Baka hindi na sila makaabot sa harap. Lagi nilang binibitawan yung silinyador nila para mag-recharge.